Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na naman nga ang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. July na at ito ay nangangahulugang hudyat na naman na malapit na ang pasukan. Kaya marami na naman tayong mga bayarin at gastusin na kakaharapin. Kung naghahanap ka nga ng online loan application na pwede mong mautangan, ay panoorin itong video na ito hanggang dulo at baka ito na ang makatulong sa mga problemang bayarin. Dito sa pagre-review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. Marami ng mga tao ang naloko ng mga online loan application at huwag mong hayaan na magaya ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka ng ganitong klase ng review para at least makasiguro ka na legit at worth it ang pagloloanan mo bago mo itry. At kung balak mo ang mag-loan ay siguraduhin ilimit mo lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng inyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. At excited ko nga i-share sa inyo ang online loan application na ito dahil ang ganda ng pinapakita nila sa kanilang ads. Pwede kang mag-loan dito ng up to 20,000 pesos. Isang valid ID lang ang kailangan at pwede kang mag-loan basta't ikaw ay 18 years old hanggang 60 years old. Pwede mong bayaran yung niloan mo dito ng mula 3 months up to 12 months or isang taon. Zero ang transaction fee at 0.1% lang ang kanilang service fee. At ang tinutukoy ko nga ang online loan na application na ito ay walang iba kundi ang ZipPeso. At syempre bago mo nga pala i-download ang application na ito ay siguraduhin mo nang mapanood ang video hanggang dulo para makasiguro kayo kung legit ba talaga o worth it ba talaga na mag-loan sa online loan application na ito. At kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ayan na nga agad ang kanilang homepage at nakalagay dyan na maximum amount is 20,000 pesos. At i-click na agad natin yung apply now. At dito nga ay may 4 na steps na sasagutan. Unang-una na nga dyan ay sa basic information. Nakalagay dyan yung marital status, kung married ba or single. Tapos yung email address, kailangan active at nakaka-receive ng mga messages. At susunod naman dyan yung Facebook account. So ilalagay din natin yung Facebook account. Tapos yung current address, detailed address, pag sinabi nating detailed, kasama yung street at house number. Kasali rin dyan ang resident type, tapos yung collection methods. At dito nga sa collection method, ito yung kung saan mo marireceive yung amount na niloan mo. So meron sila dito na pagpipilian, electronic wallet or e-wallet, pwede dito ang GCash, PayMaya at GrabPay. So, pwede din naman through bank. Tapos, meron din silang remittance store. Sa remittance store, meron silang M. Luwilier at RD Pawn Shop. Dito nga pala sa sasagutan natin dito, kapag ka nakita nyo yung asterisk sa may gilid, ay obligado kayong sagutan yung mga information na kailangan doon. At tapos na nga agad tayo sa first step, kaya dito na agad tayo sa second step. Dito ay ang contact reference na. Sa contact references niya ay kailangan ng 4. So, 4 na contact references. So, ilalagay lang natin yung name nung napili nating contact reference, yung kanyang phone number or telephone number, at kung kaano-ano natin siya. And since lahat ng mga nandito ay may asterisk, ay kailangan talaga lagyan lahat yung 4 na hinihingi ng contact references. At pagkatapos nating mailagay ang 4 na contact references, ay dito na agad tayo sa third step, which is identity information. So ano kayang mga ID ang pwede nating pagpilian dito? Pwede dito ang UMID, TIN, driver's license, passport, SSS, PRC, postal, at PhilHealth. So pwede din ang PhilHealth.
So, dito nga ay kailangan hawak mo yung ID mo kasi pipicturean yung front ng ID mo tapos magsi-selfie ka na hawak mo yung iyong ID. At dito nga pala sa online loan application na ito ay may kailangan ka pang ilagay or i-upload yung iyong G-score. So, hindi lahat ng mga online loan application ay kailangan ng ganito. So, saan mo ba makikita yung G-score mo? Sa GCash account mo, pumunta ka lang sa profile, makikita mo na yung G-score mo. At screenshot mo lang yung G-score mo, tapos i-upload mo na. Tapos dito, ilalagay mo lang din yung ID number mo, tapos yung first name, middle name, at last name. So, kasali din sa sasagutan is yung birthday mo, tapos yung gender kung male or female, tapos yung purpose of loan. So, maraming pagpipilian dito tungkol sa purpose of loan. Pili lang kayo dyan. At dito sa bandang baba ay pwede ka pang mag-upload or mag-submit ng iba pang documents mo para daw mas tumaas yung chance na ma-approve yung loan mo. So, pwede mo daw i-upload dito yung work ID card mo, yung certificate of employment, other documents, or latest payslip. And after mong ma-fill upan lahat, i-submit na natin. Tapos, nakalagay agad dito na we are reviewing your credit information. Please wait for a moment. And normally, we can finish the review within 8 seconds. Please be patient. So, yon, hihintayin lang natin kung ma-approve ba tayo sa loan na ito o hindi. At eto na nga ang lumabas na resulta. Nakalagay, sorry, we need to further review your information. In order to offer you the best credit loan amount, we need to conduct some necessary examinations. Rest assured, this process will be completed within 1 business day. So, hindi nga tayo na-approve sa loan application na ito. At ang naging dahilan, base sa pagtingin ko kung bakit ako na-reject, pag-check ko kung bakit ako na-reject, ay dahil mababa pa daw ang aking G-score. So, itong online loan application na ito ay nagbabase sa G-score mo kung mataas na ba para ma-approvean ka dito sa kanilang application. At syempre, after nating ma-reject dito sa application, ay nag-check agad ako ng mga reviews dito sa online loan application na ito. Meron tayong nakita dito at nabasa na, this helps if you need an emergency funds right away. The only downside is that the fees they deducted for a 14 days term are too high. If only they can charge less, they could find more customers. I borrowed 12,000 and the credit amount is only 8,160. So almost 4K yung nabawas dun sa 12,000 na niloan niya. At ito pa yung sinabi ng isa pang review dito. Nakalagay, the Seafull app, though the interface is easy to navigate, once you get a loan, days prior the due date, they will contact you non-stop with payment reminders, which is annoying. They will also encourage you to pay your dues ahead of time to be eligible for a higher credit, which is true. Longer payment terms, which is a lie, and even lower interest rates, which is again a big lie. Because yes, your credit will increase, but the bigger the amount is, the bigger the interest to be paid only for 7 days. So, yun naman yung nag-experience nung isa. At syempre, kung may mga negative na reviews, meron din namang mga positive. So, eto naman yung mga positive reviews. Sabi dito, I've had a great experience. The application process is straightforward and quick. The interface is very user-friendly. Sabi din ng isa, I like to use it because it is flexible. The operation is also very simple. The service is very good. The payment is very fast and very convenient. Tapos, meron pa isang review dito. This is my 4th time of using this app. It is very easy. The process is fast, although it has high interest rate and penalty is high, but it's up to you if you pay on time. At dito na nga natatapos ang ating review. Kung kayo ay na-approve or may experience na dito sa loan application na ito, ay comment nyo lang dyan sa ating comment section. At hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!